Good day and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm Hanin Kado. In this video presentation, I will define what is the difference between misinformation, disinformation, and malinformation. Now, let's start defining what is misinformation. Misinformation refers to the information that is not intended to cause harm. Here is the example. Nakaka-alarma ang kumakalat online tungkol sa isang umanong bagong pandemya. Libo-libo na po ang nakapanood niyan. I-fact check po natin yan. May bago raw na pandemyang darating. Kaya ang buong mundo kailangan raw maghanda. Yan ang pinapakalat ngayon ng isang video online. Makikita sa nasabing post ang isang news report tungkol sa tatawag na Disease X. Dagdag pa ng uploader, ang bagong sakit ay 20 times na mas delikado kumpara sa COVID-19. Pinapahiwatig pa ng vlogger na tila may tinatago ang mga scientists tungkol sa bagong virus na ito. Sa ngayon, meron na pong 150,000 views at 4,000 likes ang nasabing video. Pero bago kayo mabahala mga kapatid, hindi po totoo na ang Disease X ay ang panibagong pandemya na ating mararanasan. Sinuri po yan ng isa sa mga fact-checking partners natin sa Facts First PH. Ang Disease X ay hindi po isang bagong virus. Ito'y isa lamang termino na ginagamit ng World Health Organization para sa mga hindi pa kilalang pathogens na maaring maging sanhi ng epidemya sa hinaharap. Sa katunayan, noong 2018 pa ginamit ng WHO ang terminong ito. Ang pinakitang news report ng uploader ay ulat tungkol sa meeting ng World Economic Forum nitong Enero, kung saan napag-usapan ang gagawing paghahanda kung sakaling magkaroon muli ng pandemya. Maging sa ibang bansa, marami na rin kumakalat na haka-haka tungkol sa Disease X na agad namang nafa-fact check ng ilang international organizations. Kaya po mga kapatid, huwag pong basta-basta maniniwala sa ganitong mga impormasyong wala namang pruweba, lalo na po kung ang ating kalusugan ang pinag-uusapan. The next one is disinformation. Disinformation refers to the false information that is intended to manipulate, cause damage, and guide people, organizations, and countries in wrong directions. These are the examples. Usap-usapan na naman online na binuwag na ang K-12 program ng DepEd. Yan ang sabi sa video na in-upload sa YouTube channel na Pinas News Insider. Ayon pa sa video, mismong Malacanang daw ang nagpabuwag sa K-12 program. Ginamit sa video ang pahayag ni VP at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang talumpati para sa Basic Education Report ng Departamento. Ang video na in-upload noong March 15 ay meron ng 4,700 likes, 164,000 views at 493 comments. Pero mga kapatid, ang video na ito ay misleading at hindi totoo. Sa pagsusuri ng mga kaibigan natin sa Rappler, lumutang na wala pong sinabi si VP Sara na tinanggal na ang K-12 program. Pinalalabas din kasi ng uploader na ang pahayag ay bago lamang. Pero ang totoo, noong Enero pa ito nangyari. Atin din pong tandaan na ang K-12 curriculum ay nakasaad sa Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Bilang batas, ang pagbubuwag po ng K-12 ay nasa kapangyarihan lamang ng Kongreso at hindi po ng DepEd. Dati na pong may lumabas na fake news tungkol dito at napatunayan na rin natin na hindi ito totoo. Pero may mga nananadya pa rin talagang magpakalat na mga mali. Ang nakakalungkot lamang, may mga naloloko pa rin sa mga bagong post ng lumang fake news. Kaya po mga kapatid, maging mapanuri sa mga nababasa at napapanood online para hindi pa ulit-ulit na nabibiktima. Lastly is the malinformation. Malinformation refers to information that stems from truth but is often exaggerated in a way that misleads and causes potential harm. So, here are the examples.
Mga kapatid, kumabot na ba sa social media feeds niyo ang picture na ito? Aakalain mong gawa talaga yan ng BBC News, yung media outlet na nakabase sa United Kingdom. Pero mismong BBC nagsasabi na hindi sa kanila nanggaling yan. Nandito sa kaliwa yung mismong post na inilabas ng nasabing media network. At ito namang sa kanan yung fabricated o yung dinoktor. Halatang pinagpaguran at pinuhusan ng effort para gayahin. At bukod sa pineke, kung sino ang gumawa ng litrato na yan, yung mga laman niyang impormasyon ay peke rin. Unahin po natin yung sinabing airborne daw ang monkeypox. Hindi po yan totoo. Base sa World Health Organization, kumakalat ang monkeypox sa pamamagitan ng skin-to-skin close contact sa isang tao o hayop na may tangan ng virus. O kaya naman sa gamit ng monkeypox patient gaya po ng kobre kama o unan. Kabilang sa mga close contact na yan, yung paghawak sa lesions o yung mga sugat, paglipat ng bodily fluids kagaya po ng pawis, at pati na rin yung respiratory droplets gaya ng laway na madalas kumakalat sa pamamagitan ng pagsasalita, pag-ubo o paggatsing. Sa ngayon, wala pa pong pag-aaral na nagpapatunay na airborne o kumakalat ito sa pagdaan sa hangin. Samantala, sinabi rin sa peking litrato na kaparehong form or viral family daw ng herpes ang monkeypox. Bagay na hindi rin totoo. Ang monkeypox galing sa viral family na Poxviridae. Ang herpes galing sa viral family na Herpes viridae. Huling-huli, sinabi rin dyan na pwede raw mabaldado o ma-paralyzed kung ikaw ay tamaan ng monkeypox. Gaya nung ibang mga naunang claims, wala pa rin pong pag-aaral na nagpapatunay dyan mga kapatid. Kaya kahit mukhang lehitimo ang mga kumakalat na graphics at larawan sa social media, siguraduhin muna kung saan ito galing. Mahirap na kung bukod sa pagkalat ng sakit, gumagatong pa ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na content. The spread of malinformation, misinformation, and disinformation has profound impact on society, such as the eroding trust, polarization, violence, and conflict, undermining and democracy, and economic harm. In combating this requires individual media literacy, platform accountability, and government action to protect our understanding of reality, and we have to collaborate. In conclusion, misinformation, disinformation, and malinformation are serious threats to truth and trust. Malinformation used through information maliciously. Misinformation is unintentional falsehood. Disinformation deliberate spread lies.